mag-start na ang NBI Director. Oh, ito naman yung isa. Ito matindi. Ang ganda ng mga obserbasyon ni Sal Panelo dito. As in, pagkatapos nung hearing, sumalang si Sal Panelo. Si Sal Panelo na walang pagkakamali sa buhay. Si Sal Panelo na siya lang ang magaling. Kaya minsan gustong-gusto ko rin pinapanood to si Sal Panelo. Walang magaling kay Sal Panelo. Hindi magaling yung depensa, hindi magaling yung prosekusyon, hindi magaling yung presiding officer. Walang magaling sa kanya. Alam mo kung sinong magaling sa kanya? Siya lang. Kaya gusto ko to si Sal Panelo. Pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin ni Sal Panelo dito na may punto naman. Bago natin puntahan yung mga nangyari dyan sa Senado talaga. 18 na po ngayon ng impeachment trial ni Vice President Duterte at kasama po natin ngayon para himayin ang mga nangyari sa 8th day ng impeachment trial. Walang iba kundi si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panalo. Sir? Speaking of Chis Escudero, hindi, ganito yan. Nakikita ko yung ginagawa ni Chis Escudero. Nakikita ko yung ginagawa niya. Si Chis Escudero, binabalagbag niya itong hearing. Oh. Bakit ko sinabing nakakabuti yung pagbalagbag ni Chis Escudero nitong hearing? Kasi parang binibigyan niya, makinig kayo, importante to. Parang binibigyan ni Chis Escudero ng reason yung grupo ni Inday Sara para mag-seek ng legal remedy sa Supreme Court. So feeling ko, dahil si Chis Escudero, napilitan lang naman siyang lumipat sa kabilang kampo, dahil tinatakot siya. Tapos, nandito na siya sa kapangyarihan ng pagiging presiding judge. At ayaw niyang mahalata na kumikiling siya sa kaliwa, kumikiling siya sa kanan. Gusto niyang maging patas. Ang ginagawa nito ni Chis, binabalagbag niya. Maganda yung yung ginagawa niya. Tapos bigla niyang binabalagbag sa mga importanteng bagay. Bakit niya ginagawa yun? Para magkaroon ng reason itong mga Inday Sara Duterte defense to go to Supreme Court at i-file sa Supreme Court yung mga makikita nilang pagbalagbag dito sa Senado. Because umpisa pa lang nung ipinadala ang impeachment sa Senate nung 2025, binlock na ni Chis Escudero yan 'di ba? Nagalit sila Tito Soto, forthwith, kaya nga nila inagaw kay Chis Escudero yung Senate presidency kasi ine-expect ng Malacanang, aso nila si Chis, tutuloy yung impeachment. Alam ni Chis na mali yung pinanggalingan O kaya binlock ni Chis Escudero yan. Di ba? Gamit ang ruling ng Supreme Court, binlock yan. So ganun ang ginagawa nito ni Chis na hindi natin masyadong nakikita. Huwag tayong basta away lang ng away. Minsan tinitingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Kasi maganda Maganda yung pamamalakad niya. Tapos bigla niyang binabalagbag Bakit niya binabalagbag? Para magkaroon ng irregularity. Kasi this impeachment to begin with, null and void na ito This impeachment to begin with, na talaga ito Illegal na talaga ito So, binibigyan ng dahilan ni Chis Escudero itong grupo ni Inday Sara to mag-file ng reklamo sa Supreme Court. And in the process, baka yung Supreme Court biglang magbagsak ng ruling, di tapos tong hearing na to. Ganun lang yun mga bossing. Diskarte yan. Oo. Sabi nito, kaso hawak na sa leeg si Chis. Ayun na nga, hawak nila sa leeg si Chis pero dinadaan ni Chis yung mga bagay sa teknikalidad. Kumbaga, hawak ako sa leeg pero yung kamay ko kumikilos pa. At nagbibigay ako ng bala dito sa kabila para matapos na tong paghihirap natin na to. Ayaw din naman ng mga senador yung impeachment. Bakit? Ayaw ng mga senador yung impeachment kasi makikita dyan na bobo sila Bobo si Lacson, bobo si Soto, bobo si Subiri, bobo sila lahat dyan. Ang matalino dyan, yung mga abogado lang ang nakakaintindi, yung mga abogado lang. Kaya nga galit na si Erwin Tulfo ngayon na parang lumalabas dyan sa impeachment na yan, bobo sila. Tapos ang matalino, yung magkapatid na Cayetano lang. Galit na galit sila doon kasi nga mai-expose na bobo sila. Tingnan mo si Rapi Tulfo. Yung kay Rapi Tulfo may angulo ako doon Ang ganda ng angulo ko doon. Pakinggan nyo mamaya. Pero etong si Erwin Tulfo, kita mo, si Lacson, nakakapagtanong ba si Lacson? Hindi. Kasi pag nagtanong si Lacson, ibig sabihin, wala talaga siyang alam. Kaya hindi siya nagtatanong, nakaupo lang siya. Nakaupo lang siya kasi even yung tanong, hindi niya alam kung anong itatanong niya. Kasi ma-expose na sa tagal niya ng senador, wala siyang alam sa batas. Na importante pala na ang senador, abogado. Si Tito Soto, tinan mo, pagka nasasaktan si Tito Soto tungkol sa lawyers. Wala akong 4 years na law, pero 29 years na akong senador. Ano naman?
Kung 29 years ka ng senador, tanga ka pa din. Kung 29 years ka ng senador, pero nag-hire ka pa din ng mga lawyer para gumawa ng mga pleadings mo, gumawa ng mga speeches mo, ng mga piniplagiarize mo, para gumawa ng mga batas na i-ano mo dyan, na popropose mo dyan sa Senado, ibig sabihin, importante pa din yung lawyers, importante pa din yung utak ng mga abogado, because pag may kaso ka, you hire a lawyer. You do not hire a senator. Bobo. Alam mo si Lito Lapid, no offense kay Lito Lapid. Oh, nananalo si Lito Lapid dahil sikat siya. Nananalo si Lito Lapid dahil malinis man ang puso niya. Nananalo si Lito Lapid. Akala nyo ba walang nagagawa si Lito Lapid? Maraming nagagawa si Lito Lapid, ha. Umikot ako sa buong Pilipinas. Noong kinakampanya ko si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng mga kapitan na nakakausap ko, pag pumupunta ako nangangampanya, kapag kami, yung ang tawag namin doon, yung town hall, nagta-town hall kami sa mga barangay, lahat ng mga programa ng barangay, nakatanim si Lito Lapid. Programa po ni Lito Lapid dito. Mindanao yun, ha. Visayas, programa po ni Lito Lapid dito. Akala nyo walang ginagawa si Lito Lapid? Hindi lang siya epal katulad ng mga tulpo. Pero maraming nagagawa yan, maraming programa yan. Tiningnan nga natin kung yung mga batas na ipinasa niya, mas marami pa yung nagawa niya kaysa kay Risa Ontiveros, eh. O, di ba? Kaya wag nyo masyadong minamaliit yan si Lito Lapid. Kahit ganyan lang yan, maayos yan. Sabi nga dito, Cheese is playing both sides. O, ganun. Ganyang kagaling yan si kahit papaano yan si Cheese. Nakikita ko yung ginagawa niya, eh. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako basta-basta magagalit sa'yo. Titingnan ko muna kung ano yung diskarte mo, eh. O, nakikita ko yung mga diskarte nila na ganun, eh. Pumunta po ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Sabi ng House Prosecution Panel na he's the most credible witness at abangan ang mga fireworks. Nakitaan niyo ba ng fireworks? And is he the most credible witness? Kuitis siguro. Ayun na nga. Most credible witness, fireworks, yun yung mga ginagamit nilang mga jargons, eh. O, tsaka na, quitis daw, sabi ni Panelo. Sabi ko sa inyo, si Panelo walang magaling sa kanya, eh. Siya lang ang magaling sa kanya. Kuitis. Hindi Why? Una, how can he be credible? Wala naman siyang personal laws. She testified too. Wala siyang alam doon sa investigasyon. Pagkatapos, gumawa siya ng investigasyon after the fact. Pagkatapos nilang may demanda na, saka siya nag-iimbestiga. Ano mang klaseng paliwanag yun? Pangalawa, for somebody who is the appointed director ng NBI, wala nga siya sa investigasyon, pero hindi niya malang pinag-aralan lahat yun. Kung ano ang punot dulo ng investigasyon ng una at pangalawa, tapos nag-create siya ng task force para imbestigahan, makikita lang po ninyo na ang concentration talaga niya. Naghahanap silang siraan ito si Big. Kaya ang galing ni Binluan, eh. Ang galing ni Binluan kasi in-expose niya dito, eh, si Matibag. Sabi niya, Matibag, ikaw ba pasubbi na? Nandun ka ba nung investigasyon? Oh, kasi hindi ikaw ang NBI director noon, eh. Wala ako noon. Wala. Hindi ako. Wala akong alam. Oh. So wala kang alam. Oh, ito naman, itong papeles ni Las Cañas. Sinabi ba niya yan sa'yo? Ibinigay ba niya mismo yung papel na yan sa'yo? O hindi naman. So, ibig sabihin, wala kang kinalaman sa kaso na ito. O, wala kang kinalaman. O, ito pa pangalawa. Ito bang kaso na ito, naipasa na sa DOJ? Oo, naipasa na sa DOJ. So, kung naipasa na sa DOJ, dapat tapos na investigasyon. Ba't nag-iimbestiga ka pa rin? Di ba? Kasi ipinasa na sa ombudsman. Ipinasa na sa DOJ. Hinahanapan na lang ng DOJ Oy, Glenda Fernando, salamat kayo, ha. Paano kaya kung si Gatchalian ang presiding officer? Di wala. Kung si Gatchalian presiding officer, baka 30 minutes lang ang hearing, tapos na. Sa rin yun, eh. Inutil din. Iniwan nga ng syota yun, eh. Dahil inutil, eh. Oh, hindi ba? Hindi ba, mga bossing? Oh. So, wala siyang personal knowledge. Wala, as in wala. Paano siyang pinaka-credible na ilalagay mo rito? Baka incredible. Diyos ko Lord, sabi ko nga sa inyo, kahit na gaano pa kayo mag-practice ng prosecution, hindi nyo kayang practicein yung cross-examination. Magpasalamat kayo. Si Binluan pa lang yan. Paano kung si Season na yan? Paano kung si Porton na yan? Paano kung si Powa na yan? Putsang ina, sabi ko sa inyo, mapapahamak talaga kayo dito. So, 3 testigo ng prosecution, supot. Si Presidente Sara. At kitang-kita naman sa kanyang mga pananalita na talagang wala silang nakita maliban they're depending on her statement alone. Kasi may pinupunto si Senador Alan kanina na pinunto niya na yun nung nakaraan. At doon mo makikita na talagang itong taong ito hindi lamang credible,
talagang hindi mo mapapaniwala. Bakit ka mo? Ang punto ni Senator Alan ganito. Doon sa statement, lumalabas doon na may tatlong mahalagang bahagi ng payag niya na bilang investigador, ano ang tingin mo? Number one, sabi niya, di ba, meron siya sinabing massive corruption. Number two, sabi niya na ipapapatay niya. Pero number three, meron sinasabi, pag ako pinatay, anong tingin mo doon? Anong assessment? Anong evaluation mo doon? Alam mo, ang sagot niya lang ang tinignan ko doon yung nagkontrata siya ng assassin. In other words, Ang ganda nung pinaliwanag na yun ni Panelo. Paliwanag ko lang sa inyo. Kasi doon sa video na yun, binigkas ni Inday Sara yung corruption, binigkas yung basta ang dami niyang mga binigkas doon na mga gawain ng mga tao sa gobyerno, pati yung pamimigay ng pera. Hindi taga-gobyerno si Lisa pero namimigay ng pera. Sinabi niya lahat yun, which are all illegal act. Tapos, tinanong nga si Matibag na, pinanood mo yung buong video? Oo, pero nag-focus ako doon lang sa importante. Ano yung importante? Nag-focus siya doon lang sa sinabi ni Inday Sara at gumawa sila ng bukod sa naratibo, gumawa sila ng kaso, umikot doon. Ang NBI, sinabi niya, trabaho ng NBI ang mag-imbestiga. Ba't hindi mo inimbestigahan yung ibang mga narinig mo doon? Kung naniwala ka sa threat ni Inday Sara, naniniwala ka rin dapat doon sa mga sinabi niya before the threat. Di ba? Inimbestigahan mo din sana yon. So, inimbestigahan mo ba yung mga congressman na sinabi niyang mga magnanakaw? Ang sabi niya, wala naman kasing specific, kaya nga mag-imbestiga ka. Tawagin mo si Inday, tanungin mo kay Inday, sino ba yung mga tinutukoy niya ng mga magnanakaw? Sinabi niya doon sa kanyang sa kanyang mga pahayag before na si Martin Romualdez at saka si Saldico. Inimbestigahan mo na ba si Martin Romualdez at saka si Saldico ever? Hindi pa. Nung umupo ka dyan, nakuha mo yung papeles ni Las Cañas na ang tagal-tagal na nun. Ikaw ba? Kinuha mo man lang ba yung mga nag-imbestiga ka man lang ba tungkol sa mga tao na ito? Hindi. So doon pa lang palpak ka na. So doon pa lang alam na natin na talagang tinatarget nyo lang si Inday Sara, pangalawa. Yung asawa mo na congresswoman na tinulungan ng mga Duterte na maging congressman. Yung asawa mo nag-endorso, pares kayong mga walang utang na loob nag-endorso sa impeachment ni Inday Sara. Oo. So conflict of interest yun. Kasi asawa mo nag-endorso ng impeachment, tapos ikaw tumatayo ka dyan bilang taga-gobyerno ka. Nag-iimbestiga ka. So ibig sabihin, may conflict of interest na kagad doon. So doon pa lang maling-mali na. Isa pang sinabi sa kanya dito. Di ba, meron kang outburst nung nakaraan. Sabi mo, putangin na mo, papatayin kita. Di ba yung sa isang reporter ba yun o kolumnista? Sa cellphone, inamin niya na siya yung nasa cellphone at inamin niya na sinabi niya yon at sinabi niya yon dahil sa galit niya. At nag-apologize siya doon at gusto niya mapatawad siya ng taong bayan dahil nabigkas niya lang yon dahil sa galit niya. Hindi naman daw totoo yon. Bakit si Inday Sara? Nagsasalita din siya doon dahil sa galit niya. Pero bakit sineryoso nyo? Sabi ko nga sa inyo, kung meron dapat ikulong, ikaw una Kasi matindi yung death threat mo doon. Si Inday Sara, hindi niya sinabing papatayin ko yan. Hindi siya ang papatay. Pero ikaw mismo ang nagsabi doon sa audio recording na inamin mo na ikaw yun. Pag pinatay kita, walang ebidensya. Diba? Yun. Doon pa lang, yari ka na So, papaanong naging credible itong tao na ito? hindi niya binigyan ng halaga yung pag ako pinatay. Hindi niya binigyan ng halaga na kaya siya nagsalitang ganon kasi mayroon threat sa buhay niya. Hindi niya binigyan ng halaga, hindi importante sa kanya. Hindi rin importante sa kanya yung corruption. Kasi kung nag-iimbestiga ka, kaugnay sa isang kalakaran, titingnan mo lahat kung ano mga sinabi niya at iimbestiga mga bawat isa yun para makuha mo yung katotohanan. Pero by just focusing on that particular aspect na nagkontrata, na hindi mo nga maprobahan. Tapos tingnan mo yung mga kalokohan niya, kasi daw may persons of interest. Pero nung tinatanong na siya, talagang kaya ako natatawa kanina Kasi bago siya sumagot, sinasabi ko na, kung ano yung sinabi niya, sinasabi ko, ito, sagot niya. Kasi nga, evasive siya. Hindi naman totoo na may persons of interest. Alam po nila na si Inday Sara, hindi yung totoo sinasabi niya. Yung ginawa ni Inday Sara, yun isa, nagsusumbong siya sa bayan. Sinasabi niya sa bansa na ito po, nanganganib ang buhay ko, meron akong 3 pinaghihinalaan. Kaya pag ako napatay, bahala na kayo dito sa 3 ito. Pangalawa, parang papatayin mo? Patayin din kita. Kumbaga, tinatakot niya rin. Kasi takot siya Kumbaga, baka sakaling pag sinabi ko yung papapatay ko kayo,
umatras kayo. Yan ang ibig sabihin nun. Pero attorney, may sinabi din si Attorney Matibag that the utterances alone can be basis for security threat. And sinabi niya, hindi lang daw threat sa buhay ng Pangulo, but it is also a national security. Yun ay tama lang yun. Kung yung sinabi mo ay lilikha ng pangingikayat sa taong bayan o sa mga grupo na gumawa ng mga hakbangin laban sa gobyerno. Kaya nga tinanong, di ba tinanong yung dalawa? Kung tinanong ni Senator Robin Padilla, mula nung pinahayag niya, meron bang mga reported seditious acts na ginawa? Sabi niya, wala. Nakita niyo ba si Inday Sara doon sa protest rally? Kasi kung nakita mo sa protest rally, baka nanghihikayat siya, di ba? Wala eh. Ganun din. Kanina tinatanong din siya, hindi niya malaman kung ang isasagot niya. Ibig sabihin, hindi ko talaga totoo yung bantang na sinasabing banta. It was not a banta. It was a calling out to the people of this country that my life is at risk, and as far as myself is concerned, these three people would be behind my killing. So do something about it. Yun lang pinapunto ron. And for the past few days na tumakbo itong impeachment trial, nami-mention si Davao City Mayor Baste Duterte at iniuugnay siya doon sa threat. Even yung mga utterances ng Vice Presidente and parang sa presentation ni Attorney Matibag, the threat hindi lang galing kay VP Sara, kundi sa family mismo ng mga Duterte. Isa pa po yun. Tingnan nyo. Sinasabi ni Matibag kanina na pinuproba niya yung pattern of violence. Anong ebidensya niya? Ini-establish nila. Ang pinakita lang ho niya, yung panununtok doon sa sheriff. Is that a pattern? That's an isolated incident. That's one incident. When you say pattern, sunod-sunod yan. Oh, di ba? Sinabi na ni Boss Dada yan. When you say pattern, sunod-sunod. Consistent. Oo. Kapag isang beses lang nangyari, isolated incident. Once. Oo. Nagkamali siya isa. Lahat naman tayo nagkakamali sa buhay. Katulad din ni Matibag na nagkamali din siya nung tinreten niya yung isang kolumnista pero nagbago na siya. Pwede ko bang i-judge si Director Matibag? According doon sa narinig ko sa audio na inamin naman niya na siya talaga yon at nag-threaten siya. Pwede ko ba siyang i-charge yung character niya because of that? Hindi. Kasi ang tao, ano yan? Ang tao may merong pag-asa na magbago. Ewan ko lang kung may pag-asa magbago pa to si Matibag. Pero giving him the benefit of the doubt, hindi ko siya pwedeng i-judge yung character niya because of one mistake. Unless, para kang si Bongbong Marcos at pamilya Marcos, na ang tatay mo magnanakaw, ang nanay mo magnanakaw, lahat kayo mga magnanakaw, putang ina, wala kayong kapatawaran talaga. Pwede na kitang i-judge. Pati yung apo ni Bongbong Marcos, pwede ko nang i-judge na magnanakaw din yan. Yun ang may pattern. Lolo, magnanakaw. Lola, magnanakaw. Tatay, magnanakaw. Anak, magnanakaw. Pinsan, magnanakaw. Putang ina niyan. Sigurado ako, lahat ng isingan ng mga yan, puro galing sa nakaw. Oh, yun ang pattern. Okay. So wala siyang napatunayan doon. Ngayon, pinasok niya si Baste as part of the pattern of violence. Paano naging violence yun? Ang sabi ni Baste, siya lang ang kailangan. Ang ulo, si BBM. Ang problema dito kay Matibag, kasi kung nag-iimbestiga ka, para malaman mo yung context ng sinasabi ng taong iniimbestiga mo, tingnan mo yung mga dati niya mga salita. Anong mga salita ni Baste? Isa lang ang palagi niya sinasabi, mag-resign ka. Kaya yung ulo, yun ang ibig sabihin na mag-resign ka na. Ikaw lang ang kailangan namin. Ikaw lang, yung ulo mo, meaning ikaw mismo, ang magiging solusyon dito sa problema sa bansa, mag-resign ka. Yun eh. Hindi yung iniisip niya, alam mo, yung sinasabi niya ng mga Operation Romanov. Ang ibig lang sabihin nun, that's a reminder ni Attorney Matibag sa kanyang pagharap ngayon sa Senado. Bahagi ng kanyang testimony ang notarized, hindi na notarized. Isa pa rin, buti pinaalala mo. Na affidavit ni Las Cañas. Hindi na si Matibag ang babanatan ko rito. Kung hindi yung presiding officer, Why? ko ka naman. Ano ka ba naman, presiding officer? Ba't ka pumapayag na pumasok ang isang dokumentong scrap of paper at sinayang mo ang oras at pinagbigyan mo pa na tanungin ang isang bagay na walang, ikaw na rin yung nagsabi. Ang mga judges, huwag nyo intindi. Bakit ka pumayag? Yan ang nga ba sinasabi natin? Diyos ko naman. So lahat ng sinabi niya, quoting the affidavit is just an hearsay. Madalit sabi, pinayagan ng presiding officer ang isang bagay na pumasok sa proceeding. First Lady, si BBM, and of course, si Martin Romualdez. Hindi ako naniniwala doon. Premature po ba yung kanyang testimony? Hindi premature kung hindi gumagawa siya ng kwento. Hindi ko totoo yun. Ginagawa lang nila kunyari may investigation para palaging buhay. Hindi man nung bantay. Hindi nga bantay. Wala naman nung bantay. Otherwise,
Kasi ano ba ang kasing grabe? Tinanong na, meron ba panghihikayat na naganap? Wala. Di ba lahat ng mga rallies natin puro peaceful? Oo, sige nga. And one point din po, yung defense po pinoint out yung mga columns. Oh, buti. Ayan pa, yung mga columns ni Matibag. So, ang galing talaga ni Binloan eh. Kasi lumabas ito eh, yung mga columns niya. 3 column yon dyan sa Daily Tribune. Putang na talaga tong Daily Tribune na to eh. Satanas, no? Oo, yung Daily Tribune na yan, walang ibang tinitira yan kundi mga Duterte. Pero kilala ko sino may-ari niyan. Kilala ko sino may-ari niyan. At kapag ka inilabas ko sa inyo kung sino may-ari niyan, magugulat kayo, putang ina niyan. Kaya lang ayaw ko nang sabihin kung sino may-ari niyan dahil sigurado ko kamumuhian nyo eh. Pag pinuntahan mo yung page ng Daily Tribune na yan, wala yan ibang ginawa kundi sirain si Robin, si Inday, Pangulong Duterte, Dubaste, lahat yan paikot-ikot yan doon. Banatan lang ng banatan. Ginagamit nga ng Daily Tribune yung galit ng mga DTS para magpo-post ang Daily Tribune ng rage bait na post para tumaas ang engagement niya kasi puputaktihin siya ng mga DDS eh. Oo, puputaktihin siya ng mga DDS. So kung ikaw gusto mong sumikat, bumanat ka sa mga Duterte kasi magkakaroon ka ng maraming engagement kasi passionate ang mga DDS. Kahit sino, pupuntahan at aawayin ng mga yan. Oh, negative man yung comment doon sa mga comment section, pero ang engagement mataas, pinopromote ni Facebook yan, kumikita pa sila ng pera dahil sa inyo. Hindi nga lang sila sumisikat. Galit nga lang ang tao sa kanila, pero importante sa kanila pera. Yung Daily Tribune, ganyan yan. Oh, so ngayon, itong Matibag, may mga sinulat na 4 na column na walang ibang ginawa kundi paninira kay Inday Sara. Paninira si Inday Sara, unfit si Inday Sara, Bratinela, ganito, ganyan. So, doon pa lang, alam mo na si Matibag, personal, hindi pa man siya direktor, galit na siya kay Inday Sara. So ngayon, na naging director siya, iniimbestigahan niya si Inday Sara, so ginagamit niya, it seems, doon sa pagsagot niya at sa pag-expose ni Binloan, ginagamit niya yung kanyang posisyon to go after Duterte. Hindi siya patas. Galit na talaga siya kay Duterte. Kaya lahat ngayon ng mga sinasabi ng mga Duterte, hinahanapan niya ng butas at tinatry niya na kasuhan ng mga ito kasi galit na talaga siya. So, anong tawag doon? Personal. So, pine-personal, tinatrabaho si Inday Sara. Bakit? Kasi, buti sana kung kakampi ko si Inday Sara kahapon. Pero nung nakita ko na mali yung ginagawa niya, ayun na, iniimbestigahan ko siya. Pero kung noon pa, galit ka na, galit ka, nung nilagay ka sa posisyon, ginamit mo yung posisyon mo para trabahuhin siya, personal yung atake mo sa kanya. Hindi na yun pagganap sa trabaho. Hindi na yun pagganap sa tungkulin. Pamemersonal na yun. Pamumulitika na yun. Maling-mali po yun. Salabi mo, yun ang iniisip ko kanina. Ano pa nga ba nakalimutan ko? Ito si Matibag. 3 column, 4 na column, 10 column, kung ano man. Oh, basta, puro paninira kay Inday Sara yun. He's not a credible witness. He's a biased witness. You know why? He has written, anong po pwede kong, fiercely, hindi lang fiercely critical, talagang malicious ang paninirang ginawa niya kay Inday Sara. Tatlong column ang ginugol niya para siraan niya, banatan niya si Inday Sara. In other words, galit ka kay Inday Sara. Hindi ko malaman kung anong naging no more time, I had to leave it. Mga Isa pa yun. sponsor. Kasi nga, yung asawa mo nga, against, tapos ikaw rin against, dapat hindi ka nag-testify. Kasi, Ayan, conflict of interest. So, hindi siya dapat nag-testify dahil yung asawa niya nag-endorso, tapos siya galit din, tapos nag-NBA director, tapos umupo pa siya dyan. So, sabi ko nga, sobrang bobo ng prosecution to put Matibag dyan sa spot na yan. Why? Hindi siya congressional hearing na kontrolado nila yung mga bagay. It is a hearing na mako-cross-examine siya at hindi siya makakapag-angas Hindi siya makakapag-angas kasi hindi takot sa kanya itong si Binloan Pinahiya nga siya ni Binloan dito ng ilang beses Di ba? Galing-galing ni Binloan dito. Oo, yung conflict of interest. Kaya nga, palpak talaga itong pagsalang nila kay Matibag dito. Palpak na palpak talaga. Kung talagang gusto nila na si Inday Sara ay makonvict, hindi nila isasalang si Matibag. Maglalagay ka diyan ng isang malapit sa mga Duterte. Halimbawa, si Bongo ilagay mo diyan. Si Bongo yung tawagin mo. Magugulat ang tao, ha, si Bongo? Tapos ilalabas si Bongo lahat ng mga saloobin niya. Kaibigan ko yan pero mali yung ginagawa niya At saksi ako sa mga bagay-bagay na ito yun. Pero kung known critic ka ni Inday Sara, critic. Tapos yung asawa mo isa sa mga nag-impeach kay Inday Sara. Anong ginagawa mo diyan? Are you testifying or
nagpo-propaganda ka lang. Kasi kapag witness ka, dapat na-witness mo, kaya nga witness eh, na-witness mo lahat ng mga nangyari. O, nung tinanong siya, na-witness mo to? Hindi. Na-witness mo to? Hindi. Na-witness mo to? Hindi. O, ba't ka nag-witness? Wala ka naman pala na-witness. Ba't nandiyan ka sa witness stand? Lahat naman pala yan, hearsay lang, lahat lang pala yan, napanood mo sa balita, lahat lang pala yan, nabalitaan mo. Tapos, paano naging eksperto ka dyan sa issue na yan? At tulad din nung unang isinalang nila, eksperto daw sa forensic, ano ba yun? Putang ina yan. Something forensic, o data center forensic, ganun. Kaya na 2 weeks lang nag-training. Yung pangalawang inilagay nila dyan, ganun din nagtae. Tapos itong pangatlong nilagay nila, si Matibag, putyang ina, sumasabog daw yung mga malalaman natin sa kanya nung tinanong, may investigasyon, sino yung hitman? Wala pa. Iniimbestigahan pa. Walang hiya na yan. Mas malakas pa yung hingal niya eh. Kaysa dun sa tindi ng mga sa tindi ng mga binitawan niya diyan sa sa hearing na yan. Tama? So walang nangyari. Dapat naglagay ka talaga diyan yung pinagkakatiwala ng tao, hindi yung pinakakinaiinisan ng tao. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa